Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Noon pong nakaraang medical check-up ko, tinignan yung dugo, tinignan ang aking weight, tibok ng puso, ayan. Sa bandang huli, lumabas po yung resulta. Yung iba, medyo tanggap ko na, mataas ang kolesterol, tanggap ko na po yan. Ang hindi ko tanggap yung isang nakita ko. Ang sabi sa akin ng doktor, Father, kulang ka sa vitamin D. Ano po iyon? Magpa-araw po kayo. Mukhang hindi na po kayo naaarawan. Sabi niya gano'n. Aba, pinagkaisip-isip ko nga. Sabi ko sa sarili ko, parang tama nga kulang sa araw. Sabi ng aking doktor, Father, magpa-araw ka, alas 10 ng umaga. Ay, sabi ko, hindi ho ba delikado yung alas 10 ng umaga na araw? Ay, hindi naman kayo magbababad. Kahit mga 10 minutes lang, maganda na po iyon para sa inyo. Mula po noon ay nag-isip na ako kung paano ako maaarawan, lalo pa kapag nasa Quiapo ka. Wala naman po kaming mapuntahan dito na may araw. Maliban lang kung pupunta kami dun sa Plaza Miranda o dito sa Quezon Boulevard. Ito po ay puro bubong po ito. Nakakalipas ang isang araw ko, hindi ako naaarawan. Ayan, Pero alam po ninyo, ang araw ay sumisimbolo sa pagmamahal ng Diyos. Hindi po ba? Minsan sa gabi, inip na inip tayo na sumikat ang araw. Minsan may mga pagkakataon, nagigising ka ng maaga, naiinip ka ng lumiwanag. Minsan itong pagsikat ng araw ay sumisimbolo at nagpapaalala sa pagmamahal ng Diyos. Kung nung gabi lungkot na lungkot ka dahil tahimik ang paligid,
tulog na lahat ng mga kasama mo sa bahay at ikaw ay gising na ang diwa mo, parang yung pagsikat ng araw, pagliwanag sa labas ng bahay, parang nagsasabi sa iyo, ay gising na yung mga mahal mo sa buhay. Ay pwede na uli akong magtrabaho para sa aking pamilya. Pwede na uli akong lumabas, makita ang mundo. Ganun yung pagmamahal minsan ng Diyos sa atin. Kinasasabikan po natin. Na yung pagmamahal ng Diyos sa atin, nagpapakita na maraming tao sa paligid mo na nagmamahal sa iyo, pwede mong kausapin, makakalakbay mo, hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Hindi po ba ganun ang pagmamahal ng Diyos? Nagsasabi sa iyo, may bagong araw, may bagong simula, may bagong pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos nagsasabi sa atin, pwede tayong umunlad, pwede tayong uling magsimula, abutin ang pangarap at matupad ito. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagsikat ng araw, pagliwanag ng kapaligiran ay nagpapaalala ng pag-ibig ng Diyos. At yun nga po yung nasasaad sa Ebanghelyo. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi para kondenahin tayo o ipahamak tayo, kung hindi upang iligtas tayo. Yung pag-ibig po ng Diyos, hindi ipinipilit sa atin. Hindi po isinasaksak na lang sa atin na gano'n. Hindi po. Ang pag-ibig ng Diyos, nananatiling isang paanyaya. Paanyaya kasi pwede tayong tumalikod at lumayo, pero pwede rin tayong humarap at lumapit. Ganyan magmahal ang Diyos sa atin. Yung malaya tayo. Malaya kung ating tatanggapin. Malaya para ating takbuhan o layuan. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi niya ipinipilit. Isang paanyaya, isang banayad na pag-anyaya sa atin. At palagay ko po ilan sa mga paraan kung papaano natin tatanggap o tatanggapin ang paanyaya ng Diyos, yun pong pagdarasal. Kasi yung pagdarasal, malaya rin tayong pwedeng gawin. Ayaw mo magdasal, wala namang kidlat na tatama sa iyo. Malaya tayong magdasal, pero malaya rin tayong pwedeng magdasal. Pwede tayong magsimba, pero malaya din tayong hindi magsimba. Ngunit ang pagmamahal ng Diyos ay isang liwanag. Kung kaya't ang pagdarasal at pagsisimba ay isang paraan ng paglapit sa liwanag. Ang pakikinig ng salita ng Diyos, halimbawa, ang pakikinig ng buhay na salita ng Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pagbabasa ng Biblia, yan ay isang uri ng paglapit sa liwanag. Malaya tayo na itago ang ating Bible, pero malaya natin pwedeng kunin at buksan at magbasa. Ganon ang pagmamahal ng Diyos. Isa pang uri ng paglapit sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos, makinig tayo dun sa mga payo, mga paalala ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Mga habilin para gabayan tayo sa buhay. Lalo-lalo na kung magmumula ito sa mga taong higit na nakakakilala sa atin at alam natin higit na nagmamalasakit sa atin. Pakikinig sa payo, pakikinig sa paalala, at minsan pa nga pagtanggap ng mga salitang pinapagalitan na nga tayo. Pagtanggap ng mga paalalang ganon. Yan ay isang uri sa paglapit sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, halina, lumapit tayo sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Huwag nating hayaan ang dilim ng kasinungalingan, ang dilim ng kasamaan, ang dilim ng pananamantala
ang dilim ng katigasan ng puso ang bumalot sa buhay natin. Bagkus, ang pag-ibig ng Diyos na isang liwanag na nagsisilbing malayang paanyaya sa atin, ang siyang ating lapitan, puntahan at tanggapin.